The news is that, the former president who's now being detained by the ICC in The Hague, his request for interim release, that's been rejected. How does that make you feel? Parati natin sinasabi, managot ang dapat managot. Kasi siya talaga yung pinaka-enabler itong mga killings na to. Alangan nang sabihin mo, nagbibiro lang ako. Pero nahuhuli ang isda sa sariling bibig, hindi ba? Parang almost every day, you hear him saying that. Keep them. Keep them. Yung ganun ba? Siyempre, parang lumalakas ang loob ng kapulisan mo. And it criminalized our own police institution. And I felt so sorry for them because ang dami kong kaibigan na mga pulis kakilala, alam ko they're good Catholics, they're Christians, they're moral people, pero they're caught in a system na parang you're not a good policeman if you don't, sabi ni boss, yung ganun ba? Yun ang pinakamalaking pananagutan niya. He enabled the whole system of killing at napakaraming biktima. And I pleaded, really, during those times, I said, naintindihan ko na trabaho ng gobyerno ang to fight criminality. Huwag patayin yung users kasi victims yan. Yung mga pinatay, yung mga users. Sabi ko, we can rehabilitate them. In the first place, nothing in the law says pwede mong patay na lang basta yung tao. Kaya tinawag ko yung gera niya sa droga as not only immoral, but illegal and anti-poor. So, nagalit siya sa akin during that time. Kaya binalaan talaga ako. But, I don't know, of course, galit sila dahil we were criticizing the way they were conducting their war against illegal drugs. So tama lang ho ba sa pananaw nyo na ni-reject itong request niya for interim release? Yun ay desisyon ng ICC. And, kasi kailangan humarap. Actually, hindi lang siya maraming kailangan humarap at managot. Kanina po, napag-usapan natin bahagya kung ano man nangyayari ngayon sa ating bansa. May mga nagsasabi na kahit yung investigation ng ICI, if they are not going to be transparent, then it really will not hold any water. Ang gusto ng tao ngayon, transparency. Merong mga nagmumungkahi, baka panahon magkaroon ng citizens investigation, yun ang tinatawag. Do you subscribe to that? Well, actually, nakikipag-partner kami with ICI. We had a meeting of bishops with representatives from the ICI for what can we do for ground validation of mga DPWH projects. Kasi may network ang simbahan sa buong Pilipinas, di ba? So, bawat diocese may social action center. And yung social action center, we can, mobilize them to help in what we call citizens participatory audit. Okay, so it's not a separate investigation. Yeah, It's a it supplements. Supplement, parang gano'n, yeah. Okay. So, kasi andyan na yan eh. So, actually, I didn't even know na meron palang gano'n. Citizens participatory audit. Managot ang dapat managot. Shout out muna kay Casey After Hours at kay Father Ambo po sa maganda po nilang talakayan. At going back, ito pong mga binanggit ni Father Ambo at pinag-usapan nila ni Casey After Hours, sounds like democracy. And democracy is a government of the people, by the people, for the people. At dapat lang embedded na po ito pong citizens participatory audit. Kasi government is the people, by the people, for the people. Ang pinag-uusapan po natin dito ay people. At ang magpapanagot sa mga salot na hurakot,
mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Walang dilit iba, kung di po ang government of the people, by the people, for the people. Ang tanong, ito po ba ay nangyayari sa ating bayan? Ang sagot ay hindi. Ang tanong, abay bakit? Ha? Wala ba tayong tunay na demokrasya? Ang sagot, opo. Huwad po ang ating demokrasya. Pambira o. Ha? Kakalikutin ko lang mga pag-iisip po ng mga tao na nagsasabing demokrasya umiiral sa ating bansa. Demokrasya nga. Huwad nga lang. Hindi tunay. So, ano solusyon? Abay, gawin natin tunay. Hey, good morning. Ladies and gentlemen of the jury, well, sa 99.9% sa pera, Luzon, Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang ang inyong abang lingkod, founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko na ang dakila at dalisay na layunin abay gawing tunay tayong mga soberanong Pilipinong mamamayang Pilipino. What is soberano? Sovereignty resides in the people. Ibig sabihin po, nasa kamay po natin ang kataas-taasang kapangyarihan. Ano po ba ang kataas-taasang kapangyarihan dapat na meron tayo? Katulad po ng Panginoong Diyos. He will come again to judge the living and the dead. Huwes po. Oh, tayo po dapat ang may ganong kapangyarihan. Mga huwes, mga hukom. Tayo po dapat ang humuhusga. Ano ang nangyayari sa ating bayan? Na kanino pong kamay ang pamukpok katarungan? Kanino pa? Di doon sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Ay, hindi po demokrasya yun. Diktadorya po yun. So, yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Pero, bago ang lahat, nga luma ay dapat na natin palitan sa darating po na halalan 2028. Pahirit po muna. Like, share, at subscribe po, subscription dito sa ating Mr. Juror Cruzada kontra Corakot Juror Advocacy YouTube channel. Malaking ambag na po yun para po sa ating pong advokasya. Libre naman po ang pag-subscribe. Pindutin nyo na rin po yung subscription notification bell button. Ano po? Para updated po kayo. At pag inyong isinyer po ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala, kaibigan, sa social media, sa Facebook, abay, malaking bagay po yun para maimumulat po natin tayong mga nasa pwersa, 99.9% sa pera, na may solusyon, ang korupsyon. At nasa ating mga kamay po, hawak natin ang susi. At ang kinakailangan naman po natin ay magkaisa at itaya ang ating tigitigisang sagradong boto para sa ating pong mga sariling kandidato sa Team Juror Advocate Candidate by 2028. Ariglado. And so, ano po ba ang nangyayari sa ating bayan? Ano po ang nangyayari? Abay, palpak po. Lahat po ng solusyon na ilapag na, puro palpak. Palpakis. Umpisan natin sa simulang-simula pa lamang po. Palpak na po. Kaya po tayo ay nag-people power, hindi po ba? Para baklasin ang diktador at kawatan at manindigan, maghiyawan, never again! Nangyari po ba yung never again? Matapos po na ipinagmayabang nito pong ating mga pinagpipityagan ng
pinagpipitaganan po nating mga framers ng ating pong saligang batas. May nangyari po ba? Hindi po ba wala? Lalo lang po kamong dumami ang mga salot na kurakot at mga naghari-harian. Bakit mo kamo? Bakit kamo? Kasi doon po sa 1987 Constitution, inukit po nila yung pong Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung Cordillera Autonomous Region, yung local government autonomy, at yung pong anti-political dynasty na sa kabutihan palad hindi pa naisa sa batas. Lahat po ng ito ay mga inutil. Inutil hindi dahil sa sadyang inutil, inutil bagkos wala sa tempo. Kulang sa timing po. Opo. And so, natuldukan ba ang kurakutan? Paghari-harian, patayan sa BRMM, sa Cordillera Autonomous Region. Hindi po, di ba? Sa local government code, isa po sa umusbong na naghari-harian, mamamatay tao, kurakot pa, sige, karmadigong. Hindi po ba? Sa Davao. At sa iba-iba po. Pero mo, kung may autonomiya na mga local government execs, ano ho, pwede na sila maghari-harian. Hawak nila ang militar, hawak ng pulis, hawak ng susi sa kaban ng bayan. Oh, and so, meron pa silang mga private armies, ano po, na galing din sa ninakaw nilang pera ng bayan ang kanilang pasusweldo. So, ano nangyari? Ha? Nagiging sindikato po ang buo po nating gobyerno. Ha? Ito po ang pinangangalandakan na naman nila ngayon, na dapat daw may isa batas na ang anti-political dynasty up to 4th civil degrees of consanguinity and affinity. Yun po ba ay makakatuldok sa korupsyon? Hindi po eh. Bakit po kanya? Malinaw, naandun pa rin po ang Kurakotable funds. Malinaw po yan. Malinaw, naandun pa rin po yung nagdudumilat na katotohanan na napakabilis hindi pa pagpapawisan ang kilikili ng mga salot na kurakot para kaukawin, nakawin, ibulsa, imaleta ang Kurakotable funds. Tumpak! Lalo tigit, nagdudumilat pa rin po ang katotohanan na kahit mga bagong salta na, bagong muka, walang hindi mga kasapi ng political dynasty, ang bagong may luluklok sa pwesto, sila na naman ang may control sa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan ng mga salot na kurakot. So, protektado pa rin po ang kanilang pagnanakaw. Hindi pa rin sila mapapanagot. So, anong kaungasang kaisipan na salat sa luhika ang meron itong mga nagsusulong na naman ngayon ng anti-political dynasty law? Wala. Walang kabata-batayan. Kaungasang kaisipan, imbis na sentido común ang dapat na ginagamit po nila. Ganon din po itong federalismo. Lalo naman po itong military junta. Maghuntahan na lang kayo sa kangkungan. Makakatulong pa kayo sa bayan, mga animal. Alam naman po natin yung mga ex-generals niyan, these are hindi po sila hindi sila militar eh. Sila po ay mga bayaran. Ano ba tawag yun sa wikang English? Mercenaryo po sila, mga mercenaries. Mga binayaran po sila. Mga Gloria Generals. Yung mga digonggong generals. Ano ba ang common denominator po nila? Mga ganin at gahaman, mga swapang. Walang iniisip kundi personal lang nila na interest. O kaya ikaw pukis. Plural pa pukis mo. Wrong spelling ngayon. Palitan mo na kaya ang Z. Palitan mo na ng S. Pukis. Doon ka lang maguntahan kayo. Maguntahan sa kangkungan at pansitan. Pero isang mahalaga po rito, tayo po mga mamamayan, tayo po mga soberano mga mamamayan Pilipino, huwag po natin tutulog-tulugan sa pansitan at sa kangkungan ng ating pong karapatan. Sapagkat,
Pag ginawa po natin yun, magigising na naman tayo isang araw, wala na tayong mga karapatan. Pati po yung ating mga pansit at kangkong, inubos na ng mga kawatan. Kaya dapat manindigan po tayo. Pero sa tamang pamamaraan, na yan po ang ating kikiratin sa mamaya-mayang konti. Parlamentaryo, ganun din po ito. Lalo lamang po, titindi ang pag-aari-arian ng mga traidor at kawatan. Kasi kahit di magkakamag-anak po eh. Oh? Ito pong, kung tawagin nila ay super majority, political dynasty po yan. Eh ba dyan, magkakaaway pa eh. Oh? Pero lahat sila nagkakasundo sa pagnanakaw sa kabambayan at pagprotekta sa kanilang mga sarili. Gamit ang kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na sila ang may control. Yan po ang problema natin. Resign PBBM, resign Sara. Wala din pong katorya-torya ito. Ano po? Tumahimik na kayo, mabuti pa. Malaki ang may tutulong nyo sa bayan pag nanahimik kayo. Magalit tayo. At magkaisa. Ano dapat ang pagkakaisahan? Yan po ang ating tutumbukin sa episode na ito. Magalit tayo, oo. Pero, mauubos lamang po ang ating boses kasi sigaw sa kalye. Iitim ang ating balat kasi sigaw sa kabibilan sa init ng haring araw. Ano po? At, lulupay-pay tayo, hindi na makagulapay sa pagod. Ito po mga salot na kawatan, mga traidor at kawatan, abay, halakhakan on their way to their banks. Walang mangyayari po sa buhay natin pare-pareho sapagkat ang korupsyon pinananagot sa korte, hindi sa kalye. Yan po pag-usapan natin anong klaseng korte ang dapat magpanagot sa kanila. Palitan ang proseso, tama naman yan. Pero sinasabi nila, yung proseso daw ng budgeting, o kailangan transparent, bla bla bla. Kulang po yan. Kahit timbangin nyo po ng uso yan, takalin nyo ng uso, sukatin nyo ng uso, kulang na kulang po yan. Hindi po yan ang solusyon. Ano po? Konsensyahin mo ang mga kurakot. Abay, walang, may puso nga eh, wala yung mga yun eh. Diba? Ayan naman ang kanila pong bintahe. Ligtas sila sa heart attack. Kasi walang puso eh. Eh kung wala kang puso, magkakaroon ba ng konsensya? So ito lahat na ito, mga kwan ito. Suntok sa Pluto. Di bali sana kung suntok sa buwan, nandiyan pa yung buwan eh. Pwede mo pa tamaan ng suntok eh. Pero pag suntok sa Pluto, wala na yung Pluto eh. Ang birang pati. So, hindi naman po pwedeng lulupasahin lang tayo sa Pasay o wala naman po problema na walang solusyon. Meron at meron pong kaakibat na solusyon po. Ano po? Kaya wag ho tayo mawalan ng pag-asa. Kaya dahil sabi nga ni Gat Andres Bonifacio, may pag-asa habang buhay, may pag-asa. Ano po? So, pag-usapan po natin ang pag-asang yan. Una po, ano po ba ang significant? Napakamahalaga po ng tiempo. Sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio kahapon, kung saan po nagtipon-tipon ang mga soberanong mga mamayan, yung mga concerned people of the Philippines, ano po, for good governance sa Luneta at doon po sa People Power Monument sa EDSA. Nga lang, salasalabat po eh. Ang nakikita nilang solusyon sa korupsyon, salasalabat. At wala ni isa tugma, puro palpak. Ano po? Now, para lang po, may paalala ko po sa inyo. Nagdudumilat po ang katotohanan na si Gat Andres Bonifacio po ang urig sa krusada kontra Curaco. Opo. Siya po. At alam niyo po kung bakit sinamahan po siya ng ating po mga ninunong katipuneros. Bagaman, buwis buhay po ang kanay pinaglalaban. Hindi lamang po luha
pawis, dugo, patak ng dugo, kundi maging buhay po nila. Marami sa kanila ay inialay. Para kanino? Para sa sarili lamang po nila. Hindi po. Para sa ating pong kapakanan, karapatan at kinabukasan. Hanggang doon lang yun. Hindi rin po. Hanggang po sa mga susunod po natin sa lahi. Sa ating pong mga kaapo-apuhan till His kingdom come ang kanilang ipinaglaban. Ngayon, ang tanong, nakahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para ating pong itanong sa ating mga sarili. Bakit po ganun na lang kasidhi ang kanilang pagsuporta? Yung ating mga ninuno, kay God Andres Bonifacio. Bakit po? Sapagkat ang tunay na adhikain, layunin ng katipunan, kahit takal-takalin pa po ninyo, sukat-sukating timbang-timbangin, ano po, ay talagang dakila at dalisay. Ano-ano po ba yung mga yun? Ilapit po natin yung camera para makita po ninyo ng basa. Dito sa number 72 Ascaragaton, Maynila, itinatag ang katasaasan, kagalang-galang, katipunan ng mga anak ng bayan ni Andres Bonifacio kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Diodato Arellano, Valentin Diaz at Jose Dizon. Ikapito ng Hulyo 1892, pangunahing adhikain ng lihim na samahan ang makapag-isa ang lahat ng mga Filipino at itaguyod ang isang bayang Malaya. Anong klaseng hayop ba itong bayang Malaya? Ito po ay demokrasya ala Amerika. Ano po? Sa pamagitan ng paghihimagsik, nagtatatag ng mga sangguniang bayan. Ano ba itong sangguniang bayan? Ito po, kung tawagin sa Amerika, ay mga town hall meeting kung saan balitaktakan, talamitan ang mga nanungkulan sa bayan at ang mga mamayan para pag-usapan at tukuyin kung ano po yung mga pagawaing bayan na dapat ay pinagtutuunan ng pansin, binibigyan ng prioridad, at kung ano pong mga batas at polisiya na dapat ipairal sa bayan sapagkat ang mga proyekto po ito, pagawaing bayan at mga polisiya at mga batas ay tunay na kapakipakinabang para sa halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man lahat ng mga mamayan ay makikinabang. Yan po ang politika na ito pong ating pong himagsikan, ano po, ni Gat Andres Bonifacio, sampo po ng ating mga ninunong katipuneros, ano po. So malinaw na malinaw po. At yung pangatlo, ito po yung pinakamahalaga, ano po, na sinasabi po rito sa marker na matatagpuan sa naturang lugar. Ito po yung manifesto na ito po kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ano po, yung pangatlo po nilang adhikain, layunin ay hukumang balangay. Anong klaseng hayop po ba ang hukumang balangay? Ano po? Para malinaw po. Ang hukumang balangay ay trial by jury of we the people justice system. Malamang kinopyanan po natin mga ninuno nung kapanahunan pa ni na Lapu-Lapu ang Magna Carta of 1215 England. Bago pa sinakop ng Kastila noong pong March 16, 1521. Ano po? So, yan po ang mga layunin, dakila at dalisay na layunin ng himagsikan. Kung kaya hindi po nagdalawang isip, hindi nag-atubili ang ating pong mga ninuno na suportahan, samahan at buhis buhay na paglaban ang ating pong kapakanan, karapatan at kinabukasan, maging na ating pong mga sumunod na sarili. Ano po nangyari? Hindi lamang po Pinas lang,
Di po lamang Pinas lang, sigat Andres Bonifacio. Oh, kung hindi, pati po ang pangarap Pinoy, ang pangarap para sa atin ng ating pong mga ninuno, pinatay ng Campo Aguinaldo. Opo. Ayaw po nila sa demokrasyang proseso ni Gat Andres Bonifacio kung saan lahat po, as in lahat na mababawi sa mga kinamkam ng mga praile ng mga lupain at ito po mga kayamanan ay ipamamahagi sa mga mamayan. Ayaw po nila ng ganun. Ang gusto po nila, solohin. Yan gusto ng Campo Aguinaldo. Ang resibo po, nung kanila po nilimbag na ang 1898 Konstitusyon, malulos Konstitusyon, hindi po isinama sa karapatan, Bill of Rights, ang karapatan sa trial by jury na isinusulong ni Gat Andres Bonifacio. Entra panahon ni Manuel Luis Quezon. Ano sabi niya? I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. Bakit ang gobyerno ng Amerika, maging ating gobyerno rito, ay pwedeng patakbuhin ng Amerikano like heaven sapagkat may karapatan, birthright ng mga Amerikano karapatan sa trial by jury. Sila po ang mga grand juror na kumikilatis kung may probable cause sa mga sasampa ng kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trafficking, extrajudicial killing. Sila po, mga Amerikano, mga mamayan po. Hindi yung judge. Yung judge po nagpapataw lang ng parusa sa sandaling guilty ang verdict ng jury. Mga mamayan din po ang umupo bilang mga grand jurors para kilatisin po ito pong target ng investigasyon sa lahat po ng kaso. No? At hindi po na pinatatawag yung target mismo. Bakit po kamo? Sa sandali po na mag-negatibo ang labas, kinalabasan ng investigasyon, abay, hindi masisira po, siyempre, natural. Ito pong pagkatao, pagkatao, kunin mo yun dyan ba, lalagay ko yung camera niya mamaya. Dito na lang. Ang pagkatao ng target sa investigasyon. Isa pa, may karapatan po eh. Kahit na kriminal na nahuli mo sa akto, may Miranda rights. Ano yung Miranda rights na yun? You have the right to remain silent. Anything you say may be used against or for you or against you. So pag pinatawag mo sa investigasyon, i-invoke niya lang yung Miranda rights niya. Wala mangyayari sa investigasyon. Kapag naman nagpositibo, hindi ka makatakbo. Ito pong target ng investigasyon na kawatan, bit-bit ang kanyang mga ninakaw sa bayan. So, bukod dyan, mga mamayan din, ang trial juror sa umuhusga kung ang akusado ay guilty o inosente. Gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, tutuklasin ng mga jurors ang katotohanan. Sino sinungaling? Yung ba nag-aakusa o yung pong akusado? Kaya kahit na ang requisitos lamang, 18 anyos patas ng pagiging juror, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, loterya po, para walang killing, at sinasala po ito ng judge, ng prosecutor, at ng defense lawyer, para mapagsino yung pong mga walang killing sa magkabilang panig, kahit no grade 1, section 11 lang, may back subject pa. Marunong po yan gumamit ng sentido komon para timbangin ang mga testimonya at ebidensya na approve ng judge, na ibalanda sa harap ng jury, para tuklasin ang katotohanan. Even a 7-year-old idiot can do that. Isa pa, kapag po mayroong mga malalalim na mga technical, legal or accounting parlance, ang korte ay mag-hire ng expert witness para batu-batuhin o ilapag in layman's term
nang maintindihan ng mga jurors kung ano po ibig sabihin ng mga technical terminology po na atin po tinutukoy. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ngunit sabi ko nga, hindi lamang po pinaslang doon sa Kampo Aguinaldo, pinaslang din sa Kampo MLQ, at pinaslang din po sa EDSA People Power po. Opo, diba? Anong ginawa ng mga ungas din na framers ng bago pa pala yung 1987 Constitution, may 1973 Constitution pa. Anong ginawa nila ng mga ungas na framers? Hindi pa rin po isinama sa ating Bill of Rights. Patuloy na ipinagkait sa ating Bill of Rights ang sovereign power, birthright natin mga soberanong mga Pilipino, ang pagiging juror sa hukuman trial by jury. Patas para sa lahat, no one is above the law, at the epitome of democracy. Kambal tuko po ng demokrasya yun. Ano po? So ito po ang meron tayo ngayon. Sindikatong gobyerno. Hindi po ba malinaw na sindikato po ang ating gobyerno? Now, cameraman, ayusin mo ating camera. O ayan. So malinaw po ang adikain at mithiin nila. And so, bibigyan pa rin din po kayo ng isa pang resibo. Yung pong formula ni Gat Andres Bonifacio, Malayang Bayan, mas pinalawak na Sangguniang Bayan, at Hukumang Balangay, kinopya. Apo, kinopya ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Apo, sa Singapore. Anong ginawa ni Lee Kuan Yew? Nagtatag po siya ng People's Action Party. Apo. At yung People's Action Party niya, siyempre, suportado ng mga mamayan dahil malinaw po ang kanila pong mithiin at adhikain. Anti-corruption. Panagutin agad ang mga salot na kurakot. May isa pong bentahe ang Singaporean sa atin po. Sapagkat sila po isa sa loob ng 140 anyos ay kolonya ng Great Britain. So, sa loob ng panahon po yun, ang uso sa kanila, hukuman trial by jury. Opo, wala nga lamang po silang grand jury. Nasumbungan ng bayan, katulad ng meron tayo rito, yung Ombudsman, Department of Justice, at yung bago nilang kaungasang ICI. Ito po yung grand jury sa Amerika. So kung wala ng grand jury sa Hong Kong, nagtayo po sila ng anti-corruption body na doon magsusumbong ang mga mamayan. I mean sa Singapore. Ganon din sa Hong Kong actually. Ang Hong Kong din, hanggang ngayon, trial by jury pa ang uso. Pero sa Singapore, inalis na po nila noong 1969. Matapos silang gawaran ng kalayaan noong 1965, pagsapit ng 1969, inalis na yung trial by jury. Pero, ang batayan ng kanilang hukuman, ganun pa rin, common law. Kaya lahat po ng mga desisyon ng trial jury, simulat sa poll, ano po, ang precedence na ginagamit pa rin po nila. Kaya, ang Singapore, malaki po ang tiwala ng mga foreign investors, foreign direct investors, sapagkat hindi po nabababoy ang kanilang hukuman. Hindi napipilipit ang kanilang batas. Mga batas tulad ng sa Pilipinas na binubudol-budol ng mga buwakang inchik Pilipino ang kanilang mga counterpart. Ano po? Kamukat-mukat mo, sila na, nasa pangalan nila, pambira ang lahat ng mga asset arian ng kumpanya. Kaya, malasado po ang kumbaga isip at damdamin ng foreign direct investors na mag-invest sa Pilipinas. Ano po, walang kasiguraduhan ang ating mga batas. Teka-teka, sabi nga ni Erap teka-teka,
partik. Wither lamang po batas dito sa atin. So, ano po ngayon ang nararapat at dapat natin gawin? Yan ang magandang katanungan eh. Di ba? Hindi naman po pwedeng maglulupasan na lang tayo sa Pasay o magpayanig sa Pasig. Hindi po pwedeng gano'n. Now, yung kinopya ni Lee Kuan Yew kay Gat Andres Bonifacio, kopyahin din po natin. Tayo po ay magtatatag ng partido KKK 2.0 Demokratiko. Kung si Lee Kuan Yew ay nagtatag ng People's Action Party, ang ating po itatatag naman ay partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay partido nating mga puwersa 99.9% etsapuera. Tayo po ang nagmimiyari ng partidong ito at wala pong naghahari-harian dito. Pantay-pantay po tayo ng karapatan tumitigil sa boto. Sa hanay po natin manggagaling ang atin pong mga kandidato. O hindi man tayo mismo, libre po tayong mag-endorso. Kung kayo po, tandaan po natin, para ka makaboto, ang karapatan sa suffrage po, kailangan ikaw ay nasa tamang gustong edad, kailangan ikaw ay registeredong botante, kailangan ikaw ay pasok sa residency requirement, at kailangan ikaw ay, kung senador ka, o ikaw ay presidente, vice-presidente, party list, kailangan natural born Filipino citizen, at marunong bumasa at sumulat. Alam mo po, ang requisitos, hindi po totoo yung mga kaungasan sa COMELEC, na pag ikaw iniisip mo pa lang, walang di pa ginagawa, ay tuturing ka na nila na nuisance candidate dahil ikaw ay making a mockery of election. Mga buhakang, mga bobot nga, ignoramos. Pero hindi, parang hindi mo sila mga bobot nga eh. Mga traidor lang at kawatan. Puro kwarta ang nasa isipan po nila. Ano po? So, meron po akong magandang halimbawa sa inyo. Kwento. Nakarang araw po, kahapon, pumunta po rito ang aking partner, Indica Homes, sa Mikawayan Community Building. Ano po? Si Pards Leon Castillo. Ano po? Pards Thunder. Pareho po yung Thunder eh. At sinabi ko sa kanya, sabi ko, Pards, eto, may nabuo akong diskarte. Isusulong natin ang Manny-Lenny tandem sa 2028. Para knock out ang kurakot. Sabi niya, sandali mo na. Hindi, bago pala siya nag-kumontra, pinaliwanag ko muna. Kasi kako, si Pacman, nung tumakbo bilang presidente noong 2022, talagang publicly sinabi niya na gusto ko man ang pagpairal ng death penalty, pero wag muna ngayon. Ayusin muna natin ang ating justice system. Subukan muna natin ipairal ang jury justice system para mapaparusahan, hindi yung wala kasalanan. Diba? Napaparusahan dito sa atin yung wala kasalanan eh. Ginagawa na invento kaso tulad ni Laila de Lima. Ano po, tulad nila Major General Renato Miranda, Danny Lim, Colonel Ariel Querubin, ano po, si Jun Rosada, maging si Ninoy Aquino, ano po, ganun din kay Gat Andres Bonifacio, paratang na walang kapanarakan, ganun din kay Gat Jose Rizal, ano po, dahil sa hukumang trial by palakasan. So palitan muna natin kanya ng trial by jury. Kumonforme naman, sumang-ayon naman, ang noon ay tumatakbo din presidente na si BP Leni. Sabi niya nga, dapat natin ayusin natin judicial system. Pero hindi niya sinabi, tinumbok na kailangan dapat palitan na hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Hindi sinabi yun. So kaya sabi ko sa kanya, itulak po natin, sulong po natin ang tandem
na Money 2028 Lenny knockout kurakot. Sabi niya, sandali ha, pwede ba? Break na rin natin. Gawin po nating Lenny 2028 Money. Bakit anya? Sabi niya kasi, pag may Lenny, may money. Sabi niya ron, ha? Sabi mo, dali mo na ha. Ito naman yung kontrapektos ko kako. Kapag may money, kahit walang Lenny. O kaya, may money, kahit walang Lenny. Pero, nilunagi ko lamang po hindi ko po isinusulong itong tandem ng Money 2028 Lenny knockout kurakot dahil si Manny ay bilyonaryo. Hindi po. Sapagkat ang ating pong politika dito sa partido KKK 2.0 ay plataforma. Hindi po pera-pera. As a matter of fact, hindi po natin paggagastusin ng bilyones si Bansang Kamao ni Pacman Pacquiao. Tayo po mismo magambagan. Piso-piso magambagan po tayo kung kinakailangan para may taguyod po ang kanyang kandidatura dahil po sa kanyang dakila at dalisay na plataforma. Ilagay ang pamukmuk katarungan sa ating mga kamay ng mga soberanong mga mamamayan. Kunin sa mga kamay ng mga traidor at kawatan. Ano po ba? At bukod dyan, marami po tayong mga plataforma na nakahilera. And so, ito po sa tumbukang usapan po, dahil sa iyong legasiya, Migat Andres Bonifacio, 10 po ng ating mga ninuno at tipuneros. Ang mga pagtatag ng malayang bayan na demokrasya ala Amerika, pagpapalaganap ng sangguniang bayan, yung balitaktakan po, yung po ugnayan ng mga namumuno at ng mga pinamumunuan, at lalo tigit ang hukumang balangay o trial by jury of with the people justice system ang naging resulta po. Pinaslandan, di po ba? So, naging resulta, sindikatong gobyerno. Mula noon hanggang ngayon. Pero huwag namang Telis Kingdom come. Huwag na po nating hayaan. Ano po? And so, kaya po tayo magtatatag po na itong partido KKK 2.0 para agad po himas rihas ang mga traidor at kawatan sa ating pong pamahalaan. 4 na araw naman po on average tapos ang finding of probable cause sa grand jury. 4 na araw on average tapos po paglilitis sa trial jury. Dito sa atin, ang probable cause parang dyan po sa ombudsman, abay, dekada, 20 anyos ang inabot ng probable finding of probable cause sa kaso ni Binay, Jojo Binay. Hanggang ngayon, aminado po ang Office of the Sandigan Bayan o yung pati na yung ombudsman, na inaabot na po ng 4 na dekada. Ang bira pa kay sa patisaw. Ang mga kasong katiwalian na nakatenga, nakaparada, nakaparking sa Sandigan Bayan. Yan ba demokrasya? Yan po, actually ang ugat, ang punot dulo po ng sindikatong gobyerno na hindi po natumbok nito pong mga naglider-lideran sa trillion peso People's March March movement. So, huli man daw po at magaling, dito na po tayo sa atin pong salbasyon ng nasyon. Ito po yung salbasyon ng atin pong nasyon na Etsapuera. Puwersa 99.9% Etsapuera. Ang kagandahan po, hindi na po natin kailangan maghasa ng tabak at patulis ng sibat. Nagawa na po yan ng ating mga ninunong katipuneros.
Sa ngayon, meron na po tayong mga karapatan, bagaman kulang. Pero may karapatan na po tayo na bumoto at may karapatan tayo na mag-implement ng citizens arrest sa kumulikotong pagpapatuloy nilang binababoy ang ating mga sagradong boto. Panindigan po natin, yan ang pinakamahalaga. Magbigkis-bigkis po tayo, gamit po ang bigkis ng pagkakaisa, ang ating pong karapatan bilang jurors, na sisigurado po na magkakaroon po tayo ng makatarungan at makataong lipunan at hayahay na buhay na bawat isa. Mabubura na po yan pong sa bokabularyo yung salitang OFW. Wala na po maghihirap na Pilipino. Maliban na lamang mo talagang gusto niya maghirap sa buhay. Sentido común naman po. So, mag-isip-isip po tayo. Gawin po natin ito hindi lamang po para sa ating kapakanan, sa ating pong kasalukuyang henerasyon. Ano po? Bagkos, pati po sa ating mga susunod pa na sarinlahi. Sa ating mga kaapo-apuhan, till His kingdom come. At ang the best po rito na nagdudumilat na katotohanan, isang sagradong boto na lamang po ang ating kinakailangan. Mababawi na po natin sa mga traidor at kawatan ang pamahalaan. Ang atin po mga team juror candidate, obligado po sila pumirma ng covenant. Kung saan nakasaad na within a reasonable period of 3 months, kung siya po ay irukrok natin sa Senado, sa Kamara, sa mga sangguniang panlunsod, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, dapat niyang ihain ang panukalang amenda, no, sa Bill of Rights o sa sistema ng katarungan. Ano po? Amenda. Ipairal ang jury of with the people justice system sa lahat ng hukuman. Ano po? Pag hindi po niya ginawa yon, obligado po siya magbitiw sa pwesto. Nakasukit din po sa kasunduan. Maging yun man ayaw niyang gawin, pwede pong gamitin yung pong kasunduan para maghain sa Korte Suprema ng mandamus petition para siya po ay alisin sa poder. Kwintas claras. Again, wala pong pera-perang politika rito. Plataforma na siya naman po talagang disenyo ng halalan. Binababoy lang ng mga taga-kumulik-kotong, mga hayop na yan. Yan po yung mga gwardiya sa gate ng kurakutan. Ipinapasok nila puro mga kurakot. Ayaw po mga matitinong kandidato, di-declare na nuisance candidate. Ang siste yung ilang beses na sila dinagukan ng Korte Suprema. Di pa rin natututo eh. Mga recidivist na talaga eh. Diba? I-citizen sa arrest na po sila natin. Alright, ako pa rin nyo lagi nakandang maglikod. Mr. Juror, Dr. Sisukit Kilates Lagari po lamang. PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ang protocol, like, share, subscribe po dito sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Malaking ambag na po yan sa ating pong dakila at dalisay na advokasya. Gawing tunay tayong mga soberanong mga mamayang Pilipino. Hawak po natin dapat ang kataas-taasang kapangyarihan. Kasi kagaguhan po yun, malaking katangahan yun eh. Yung mga traidor at kawatan ang nagnanakaw, sila din ang nagpapaimbestiga, sila din ang nagpuprosecute, sila din ang humuhusga. Pambira pa kay sa pati. So saan po tayo nadaputin? May God bless us. May God bless. Dapat lang, sure.